Isa na namang show cause order ay nilabas ng COMELEC para sa isang kandidato matapos ang umano'y pambabastos at paninira sa kasagsagan ng pangangampanya. Habang iniimbestigahan din ng COMELEC ang kandidato na umano'y gumamit ng emergency alert system para i-anunsyo ang kanyang pagkandidato. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Angelique, isa na namang kandidato ang pinagpapaliwanag ngayon ng Commission on Elections dahil sa umunoy paninira at pambabastos nito sa gitna ng kampanya. Matapos maglabas ng show cause order ang COMELEC noong nakaraang linggo laban kay Pasig Congressional Candidate Christian Ian Sia dahil sa below the belt umanong pahayag nito laban sa mga solo parent, ang na-show cause order naman ngayon ng COMELEC ay isang gubernatorial candidate sa Misamis Oriental na si Peter Unabia. Dahil naman sa pahayag niya nga dapat umano, mga magagandang nursing student lang ang pwedeng maging scholar. Bukod dyan, nagsalita pa siya laban sa grupo ng mga Maranao. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, paglabag yan sa anti-discrimination policy ngayong panahon ng halalan. Maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan, kung hindi sa relihiyon. At yan po ay covered po ng resolution na yan. May 3 araw naman para magsumite ng paliwanag si Unabia tulad ng ibinigay na panahon kay Sia. Posible namang maharap ang kandidato sa disqualification case dahil lalabas na election offense umano ang kanyang pahayag. Kung sakaling makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng summons. Si Sia naman na kandidato sa Pasig, ngayon ang deadline para magsumite ng kanyang paliwanag. Kung di man anya ito magpasa ay tuloy pa rin ang investigasyon ng COMELEC kung magsasampa ba sila ng disqualification case o hindi. Failure sa nasagutin at magpaliwanag ay waiver po doon sa karapatan na magpaliwanag, and therefore magpuproceed po yung task force natin sa pag-determine kung dapat ba siyang kasuhan o hindi. Angelique, iniimbestigahan din naman ngayon ng COMELEC ang mga kandidato na umano'y gumamit ng emergency alert system para i-anunsyo ang kanilang mga pagkandidato. Sabi ng COMELEC, kung mapapatunayang may kinalaman ang lokal na pamahalaan dito, ay posible silang managot. Kung LGU yan, talaga may yung abuse of state resources, napakalawak nun. Paggamit nga ng state resources, pasilidad, equipment ng gobyerno, mako-cover po yan. Number 2, may protocol nga po kasi sa paggamit ng ganyan. Kasi nga po kinukuha yung mga ganyan ng lisensya. Hindi po basta-basta ka magkakaroon ng ganyan. Ikukuha mo yan ng lisensya sa National Telecommunication Commission, sa National Disaster Risk and Management Council. Kung basta ka nagkaroon dyan, bakit ka meron yan? Samantala, hinggil naman sa mga lumabas na litrato sa social media na idineliver sa isang bahay umano sa Davao Region ang mga balota na gagamitin sa halalan at idiniretso ito sa isang bahay. Paliwanag dito ng COMELEC, unang-una ay hindi ito mga balota. Ito ay mga Starlink na gagamitin sa transmission ng mga boto sa halalan. Hindi naman anya responsibilidad ng COMELEC kung saan ito ilalagak dahil ang tanging gamit lang nito sa eleksyon ay connectivity. Pagka yan ay dadalhin na, isasakay muli sa truck at dadalhin na sa kung saan sila intended, yung isang miyembro ng media o kaya miyembro ng citizens saan magpabukas ng kahon para makita nilang yan ay transmission device at hindi po balota. Angelique, muli namang binigyan diin ng COMELEC at paliwanag sa taong bayan dito sa mga nagtatanong nga hinggil sa balota. Ang talagang deployment pa ng mga balota ay sa April 22. Una na nang dineploy ay itong mga balot o itong mga automated counting machines itong nga April 4. Pero ang mga balota ay sa April 22 pa ide-deploy. Samantala, Angelique, kakapasok lang din na balita. Ngayon lang ay may isa na namang show cause order na inilabas ng COMELEC laban sa isa pang kandidato at ito naman ay pagkagawa
tumatakbo bilang gobernador sa Batangas at siya ay incumbent vice mayor ng Mataas na Kahoy. Iisa din yung show cause order katulad ng inilabas laban dito sa kandidato sa Pasig at pati na rin sa Misamis Oriental. Meron ding 3 araw para magpaliwanag ito sa COMELEC sa mga naging pahayag niya naman laban sa kanyang kalaban. At yung muna ang latest, balik muna sa iyo, Angeli. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.